Si Aliona, 21 gulang na ngayon. Ngunit 3 taon na niyang kinikimkim ang kakaibang damdaming hindi niya maipaliwanag. 18 pa lamang siya nang mapansin niyang iba na ang tingin niya kay Luisito. Si Luisito ay 55 taong gulang, isang biyudo, at may isang anak na nagtatrabaho sa Maynila. Hindi ito gaanong malapit sa pamilya ni Aliona. Kinuha lamang itong ninong ng kanyang ama dahil may kaya ito sa buhay. Tuwing Pasko, lagi siyang may regalo mula rito. Noon, nagtrabaho rin siya sa grocery store ni Luisito para makaipon sa gusto niyang bilhin. At dahil sa kabaitan nito, agad siyang tinanggap. Ngayon, bumalik siya sa tindahan. Sa unang araw niya ng pagbabalik, sinalubong siya ng tunog ng kampanilya sa pintuan. "Aliona, ikaw ba yan?" Tanong ng tenderang matagal nang nagtatrabaho doon. "Opo ate, babalik na po ako magtrabaho." Nakangiti niyang sagot. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Luisito mula sa maliit na opisina sa likod. Nakasuot ito ng simpleng polo. May bahagya ng kaputian ng buhok, ngunit maayos pa rin ang tindig. "Salamat po Ninong at tinanggap niyo ulit ako." Maggalang na sabi ni Aliona. "Minsan kulang din talaga kami sa tauhan," tugon ni Luisito. "Tsaka, mas kampante ako kung kakilala kong hahawak ng kaha." Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Napansin ni Aliona na mas matagal ang titig nito ngayon. Ngunit mabilis din iyong umiwas na para bang may pinipigil. Ang tindahan ni Luisito ay malapit lamang sa bahay nito. At si Aliona ang pinagkatiwalaan niyang humawak sa kita araw-araw. Kapag tahimik ang paligid at kakaunti ang bumibili, madalas lumalapit si Luisito sa counter. "Napapagod ka ba agad?" Tanong nito minsan habang inaayos ni Aliona ang mga resibo. "Hindi naman po, sanay na ako." Sagot niya, sabay ayos ng buhok upang mapansin. "Bata ka pa, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo," sabi ni Luisito. May bahagyang lambing sa tinig na hindi niya narinig noon. Napansin ni Aliona ang pagbabago, kaya lalo pa siyang nagpaganda. Mas inayos niyang pananamit, mas naging maingat sa bawat galaw. Ngunit tila dinadaanan lamang siya ng tingin ni Luisito. May pag-iingat, may distansya. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, isinasara ang tindahan. Ugali na ni Aliona na siya na ang magdala ng kita sa bahay ni Luisito. Isang gabi, pagdating niya roon, nakabukas ang ilaw sa kusina at naaamoy niya ang bagong lutong ulam. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang kalansing ng kutsara sa pinggan. Naabutan niya si Luisito na kumakain mag-isa. "Late naman po yata ang hapunan niyo." Bati niya. Napatingin si Luisito at bahagyang ngumiti. "May inayos lang sa papeles. Tara Iha, kumain ka muna. Saluhan mo muna ako." Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit napaupo rin sa tapat nito. Kumuha si Luisito ng isa pang plato at siya mismo ang nagsandok para sa kanya. "Hindi niyo na po sana ako inabala," mahinang sabi ni Aliona. "Hindi ka abala," sagot ni Luisito. "Mas mabuting ang may kasama." Tahimik silang kumain sa una. Tanging tunog ng kubyertos at mahinang ugong na electric pa ng maririnig. Paminsan-minsan ay nagtatagpo ang kanilang mga mata at kapwa nila iniiwas. "Masarap po ang ulam," sabi ni Aliona upang mabasag ang katahimikan. "Paborito yan ng asawa ko noon." Marahang tugon ni Luisito. Sandaling napayuko ito. "Sanay pa rin siguro akong magluto ng marami." Natahimik si Aliona. Ramdam niyang lungkot sa pagitan nila. At ang isang bagay na mas mabigat pa roon. Iba ang bahay kapag walang ingay. Dagdag ni Luisito. Bahagyang napabuntong hininga. "Minsan, kahit tindahan na lang kasama ko maghapon." Napatingin si Aliona sa kanya. "Hindi naman po kayo nag-iisa." Mahina niyang sabi, halos pabulong. Sandaling tumigil si Luisito sa pagkain at tumitig sa kanya. Ngunit maya-maya, umiwas din ito at nagpatuloy sa pagsubo. Sa hapag na iyon, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng kusina, nananatiling mabigat ang hangin sa pagitan nila. May mga salitang gustong kumawala, ngunit kapwa nila piniling itikom ang mga labi. At sa simpleng salitang, "Masarap po ang ulam,"
Doon muna nagtapos ang gabing iyon. Adobo lang yan. Ikaw, kumakain ka pa ba ng maayos sa store? Tanong ni Luisito habang nagsasandok muli ng ulam. Opo naman. Sagot ni Aliona, sabay titig sa kanya ng mas matagal kaysa nararapat. Kahit busog na siya, umupo pa rin siya at sinaluhan ito. Ramdam niya ang bawat galaw ni Luisito. Ang maingat nitong pagsubo, ang tahimik na paghinga, ang paminsan-minsang pagtingin na agad ding iniiwas. Mabenta ba ngayon? Tanong ni Luisito, pilit ginagawang normal ang usapan. Ay, oo nga po pala. Inilapag ni Aliona ang sobre sa mesa. Ito po yung pinagbentahan kanina. 10,000 po yung mga buo diyan at yung mga barya, tinago ko na lang po sa vault. Kinuha iyon ni Luisito at bahagyang tumango. Salamat. Buti na lang talaga't naisipan mong dito na lang pumasok. Mahirap pumanap ng mapagkakatiwalaan sa pera eh. Saglit silang nagkatitigan. May kung anong kumislap sa mga mata ni Luisito. Ngunit siya rin ang unang umiwas. Huminga ng malalim si Aliona at napainom ng tubig upang pakalmahin ang sarili. Nagpatuloy silang kumain at nagkwentuhan patungkol sa tindahan. Sa anak ni Luisito na minsan lang tumawag at sa mga suking madalas tumawad. Napapansin ni Aliona ang panay-sulyap ni Luisito sa kanyang katawan. Napapangisi siya sa tuwing nahuhuli niya ito. Ito ang plano niya. Ito ang gusto niyang mangyari. Sige po, mauuna na po ako. Maaga pa po ako bukas sa tindahan. Paalam niya habang tumatayo. Mag-ingat ka. Saad ni Luisito. Medyo mahina ang boses. Na para bang may gusto pang idagdag ngunit pinigilan. Paglabas ni Aliona ng bahay, hindi niya napigilang ngumiti. Pakiramdam niya, unti-unti nang natitinag ang matibay na pader sa pagitan nila. Ngunit lumipas ang ilang buwan na wala pa ring malinaw na nangyayari. May mga tinging nahuhuli niya. May mga sandaling tila may sasabihin si Luisito, ngunit lagi itong umiiwas. Parang may hangganang hindi kayang tawirin ng lalaki. Hanggang sa isang gabi, siya na lamang natira sa tindahan. Tahimik ang paligid. Sarado na ang pinto at iisang ilaw na lang sa may counter ang nakabukas. Habang nagbibilang ng kita, nakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan. Hindi maalis sa isip niya si Luisito. Ang tindig nito. Ang paraan ng pagtingin na parang may gustong aminin at ang mukhang hindi halatang edad. Sa sobrang pagkalunod sa mga imahinasyon, pinasaya niya ang sarili sa loob mismo ng store. Nasa isang upuan siya, nag-iisa. Sinusubukang abutin ng ligayang matagal na niyang iniisip. At sa isip niya, kasama niya si Luisito. Bigla siyang napalingon nang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Ninong? Gulat niyang tawag. Nakatayo si Luisito malapit sa pintuan. Hawak ang susi. Hindi malinaw kung gaano na ito katagal doon. Nakapirmi lamang ito. Tila sinusukat ang sitwasyon. Mabilis na umayos si Aliona at tumayo. Pilit inaakto na normal ang lahat. Bakit po ang tahimik niyong pumasok? Tanong niya. Pilit pinatatatag ang boses. Lumapit si Luisito sa counter. Hindi galit ang mukha nito. Ngunit seryoso. Mas seryoso kaysa karaniwan. May naiwan kasi akong papeles sa opisina. Sagot niya. Hindi ko akalaing may tao pa pala. Nagkunwaring abala si Aliona sa pag-aayos ng damit at buhok. Nagbibilang lang po ako ng pinagbentahan eh. Dagdag niya agad, sabay turo sa kahera. Tahimik na tumingin si Luisito sa kanya. Dumako ang tingin nito sa mesa, sa resibo, at muling bumalik sa kanyang muka. Hindi mabasa ni Aliona kung ano ang nasa isip nito. Akala niya papagalitan siya, ngunit wala siyang narinig mula rito. Tanging mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Gabi na, umuwi ka na. Maikling ngunit kontroladong saad ni Luisito. Kinuha niya ang sobre ng pinagbentahan at tahimik na umalis patungo sa opisina. Naiwan si Aliona na nakatayo sa gitna ng tindahan. Tila nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya mabasa kung anong ibig sabihin ng tono nito. Galit ba? Pagkadismaya? O sadyang pagpipigil? Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, umiwas siya sa tingin ni Luisito. Tahimik lamang siya sa trabaho, nakatutok sa resibo at kaha. Wala ang dating pagpapansin,
Wala ang mga sinasadyang ngiti. Kapag lumalapit si Luisito sa counter, maikli lang ang sagot niya. Napansin din iyon ng lalaki, ngunit wala itong sinasabi. Isang gabi, siya na naman ang magdadala ng pinagbentahan sa bahay ni Luisito. Pagpasok niya, nadatnan niya itong nakaupo sa sala, nanonood ng telebisyon. Mahina ang volume at tila malalim ang iniisip. Ibibigay ko po yung pinagbentahan, sabi ni Aliona habang inaabot ang sobre. Sige, maupo ka muna dito. Magpahinga ka muna. Saad ni Luisito, sabay patong ng sobre sa mesa. Umupo si Aliona sa tabi nito. May sapat na pagitan. Nakinood siya. Hindi niya alam kung anong palabas. Para bang walang nangyari noong gabing iyon sa tindahan. O baka pinipili lamang ni Luisito na huwag iyon pag-usapan. Tahimik sila. Hanggang sa hindi na nakatiis si Aliona. About po pala sa nakita nyo. Pasensya na po. Mahina niyang sabi. Nakayuko. Ramdam ang init ng kahiyan sa pisngi. Matagal bago sumagot si Luisito. Nakapikit ito sandali. Saka dahan-dahang nagsalita. Naiintindihan ko. Sabi niya sa wakas. Bata ka pa kasi. At maraming bagay ka pang gustong maintindihan. Hindi ko po sinasadya na putol ni Aliona. Ngunit hindi niya naituloy. Huwag mo nang ipaliwanag. Mahina nitong tugon. May mga bagay na nangyayari. Pero hindi ibig sabihin kailangan nating sundan. Napatingin si Aliona sa mukha nito. Walang galit, walang panghusga. Ngunit malinaw ang distansyang inilalagay nito sa pagitan nila. Nang magtama ang kanilang mga mata, siya ang unang umiwas. Nagpatuloy sila sa panonood. Isang pelikulang halos hindi naintindihan ni Aliona dahil mas ramdam niya ang pagitan nilang dalawa kaysa sa kwento sa screen. Paminsan-minsan, naririnig niyang mahinang paghinga ni Luisito at doon pa lamang ay tila mas nagiging magulong isip niya. Hindi niya namalayan ang oras. Nako, wala na akong masasakyan nito. Problemado niyang sabi sabay tingin sa orasan. Kung gusto mo, dito ka nalang matulog. Alok ni Luisito, diretso ang tingin sa telebisyon. Wag na po, nakakahiya. Agad niyang sagot, ngunit mahina ang pagtanggi. Ayos lang, ako lang naman ang nandito. Dagdag nito, may extra kumot naman. Sandali pa siyang nagkunwari, ngunit kalaunan ay pumayag din. Sa isip ni Aliona, ito na ang pagkakataon. Ang gabing matagal na niyang iniisip. Habang inaayos ni Luisito ang higaan sa sala, kumuha ito ng extra kumot at unan. Maingat ang kilos nito. Tila sinisigurong maayos at komportable ang lahat. Hindi po ako sanay matulog ng walang kasama. Biglang saad ni Aliona. Napahinto si Luisito sa pag-aayos at napatingin sa kanya. Aliona. Ngunit bago pa ito makapagsalita, dinugtungan niya agad. Kahit sa kwarto na lang po ninyo, doon na lang ako sa sahig. Nanatiling nakatayo si Luisito. Hawak ang kumot. Hindi agad nakasagot. Sa pagitan nila, muling bumigat ang hangin. Puno ng mga salitang hindi pa binibigkas. Matagal siyang tinitigan ni Luisito. Tila sinusukat sa isip ang pagitan ng tama at mali. Ng dapat at hindi dapat. Sigurado ka? Tanong pa niya. Mababa ang boses. Opo, sagot ni Aliona. Diretso ang tingin. Kahit ramdam ang mabilis na tibok ng dibdib. Sa huli, napapayag niya si Luisito. Nasa iisang kwarto na lamang sila. Tahimik silang pumasok doon. Isang simpleng silid na may amoy ng sabon at lumang kahoy. Maayos ang kama at nakasarang kortina. Ikaw na dito sa kama at ako na lang dito sa sahig. Saad ni Luisito habang inilalatag ang kumot. Okay lang naman po kung tabi tayo. Sagot ni Aliona. Pilit na kasywal ang tono. Aliona. Babala niya. Ngunit mahina. Parang mas pinipigilan niya ang sarili kaysa siya. Noong unay, umiling pa ito. Ngunit sa kakulitan at pagpupumilit ni Aliona, napapayag din. Humiga si Luisito sa pinakadulo ng kama. May kaunting pagitan sa kanila. Tabi silang dalawa. Iisang ilaw lamang nakabukas. Tahimik ang buong bahay. Hindi rin sila agad nakatulog. Nagkwentuhan muna sila.
Tungkol sa tindahan, sa anak ni Luisito na matagal nang hindi umuuwi, at sa buhay ni Aliona bago siya muling magtrabaho roon. Miss ko na rin minsan ang ingay sa bahay. Amin ni Luisito. Sanay akong may kausap. Nandito naman po ako. Agad na sagot ni Aliona. May ngiti sa labi. Para silang mag-asawa sa simpleng sandaling iyon. Magkatabi, magkausap, komportable. Tumagilid si Aliona upang makitang mukha nito. Mahina ang ilaw mula sa bintana. Sapat para makita niya ang mga linyang iniwan ng panahon at ang pagod na matagal ng pasan ng lalaki. Para sa akin, hindi hadlang ang edad. Mahina ngunit diretsang sabi niya. Napatingin si Luisito. Iba ang titig nito. Halo ng pag-aalala at damdaming matagal nang itinatago. Nang tumagilid si Aliona, napansin niyang umiwas sandali ng tingin ng lalaki. Iha, baka di ako makapagpigil. Matulog na tayo. Saad niya, paos ang boses. Bakit kailangan pigilan? Nasa tamang edad na tayo, Luisito. Tugon ni Aliona. Napatingin siya ng pangalan niya lamang binanggit. Parang doon niya mas naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Marahang hinawakan ni Aliona ang kamay niya. Malambot iyon, ngunit bahagyang nanginginig. Matagal na akong may lihim na pagtingin sa'yo. Bulong niya. Aliona, sagot ni Luisito, tila huling paalala sa sarili. Matulog na tayo. Nilapit ni Aliona ang mukha niya at marahan siyang hinalikan. Isang saglit na puno ng kaba at tanong. Ngunit nang walang agarang tugon mula sa lalaki, umurong siya. Nasaktan ng loob. Okay, fine. Mahina niyang sabi. Tumalikod siya at pinikit ang mga mata. Pilit inaantok ang sarili kahit magulong isip. Ilang sandali lang lumipas sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos, naramdaman niyang paggalaw sa likuran niya. Ang marahang paglapit. Ang mainit na presensya ni Luisito sa kanyang likod. Nagising si Aliona sa marahang halik sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang humarap at sinalubong ang mukha ni Luisito. Puno ng pag-aalinlangan. Ngunit mas malinaw ang damdaming hindi na nito kayang itago. Sandali silang nagtitigan. Hindi na napigilan pa ni Luisito ang sarili. Sa halip na umatras, mas lalo siyang lumapit. Napangiti si Aliona. Pakipot ka pa? Asar niya at mahina itong natawa. Isang tawang may halong kaba at pagsuko. Hinila siya ni Luisito palapit. At sa gabing iyon, hinayaan nilang manaig ang mga damdaming matagal nilang pinigilan. Sa dilim ng kwarto, hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang yakap, ang init ng presensya ng isa't isa, sapat na upang punan ang mga taon ng pananahimik. Matagal nang iniisip ni Aliona ang sandaling iyon. Ngunit ngayon, dama na niya ito. Totoo, hindi na lamang imahinasyon. Parang sabay-sabay kumakawala ang lahat ng kinikimkim niyang pagtingin. Pagkatapos, pareho silang nakahiga. Magkatabi, tahimik. Parehong hinihingal ngunit may kakaibang gaan sa pakiramdam. Huwag muna natin ipapaalam sa lahat ang relasyon natin. Mahinang sabi ni Luisito habang nakatitig sa kisame. Ibig sabihin, boyfriend na kita? Tanong ni Aliona. Kalahating biro ngunit may pag-asang nakasilip sa tinig. Basta walang makakaalam muna. Tugon niya. Marahang hinahaplos ang likod ng kamay nito. Mas lalong yumakap si Aliona sa kanya. Sa dibdib nito, pakiramdam niya iligtas siya. Parang lahat ng taong paghanga ay nagkaroon na ng direksyon. Kinabukasan, habang nasa shop sila, nagpakain si Luisito sa mga tauhan. May pansit, pritong manok, at mga soft drinks na nakahilera sa mahabang mesa. Ay boss, may okasyon ba? Tanong ng isa. Wala, trip ko lang man libre. Sagot ni Luisito, kunwaring casual. Ngunit nang abutan niya si Aliona ng plato, napansin nitong mas marami ang laman kaysa sa iba. Mahiwalay pa yung paborito niyang ulam. Huwag kang maingay sa iba. Bulong ni Luisito nang magtama ang kanilang mga mata. Ngumiti lang si Aliona at nagkunwaring walang napansin. Ngunit sa loob niya, halos hindi mapigilan ang kilig. Hindi man alam ng iba ang tungkol sa kanila, hindi niya naramdamang isa siyang sikreto. Ramdam niyang pag-aalaga, pasalubong, may baon,
At kung minsan ay may extra na pera raw para sa pamasahe. Lagi na lang may nagpapadala sa'yo. Sino ba yung secret admirer mo? Biro ng isa niyang kasama isang hapon nang may dumating na maliit na paper bag para sa kanya. Napatingin si Aliona kay Luisito na kunwaring abala sa pag-aayos ng paninda, ngunit halatang nakikinig. Hindi niyo kilala, malayo kasi siya. Sagot niya, pilit pinapakalmang ngiti. Kainggit ka naman? Sagot pa ng isa. Ngumiti lamang siya, ngunit sa kaibituran ng kanyang puso, gusto na niyang isigaw sa lahat na si Luisito iyon, na hindi siya basta secret admirer lang, kundi ang lalaking pinili niya, at sa tingin niya, ay pinili rin siya. Kinagabihan, si Aliona na lamang natira sa tindahan, abala sa pag-aayos ng pinagbentahan. Tahimik ang paligid, tunog ng electric pan at paglaglag ng mga barya sa kahang tanging maririnig. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Luisito mula sa likod. Bigla siya nitong niyakap. Namiss kita. Mahina nitong bulong. Halos dikit ang labi sa kanyang tainga. Napangiti si Aliona. Kanina lang tayo magkasama. Biro niya. Iba pa rin pag ganito. Sagot ni Luisito, sabay higpit ng yakap. Limitado ang galaw nila sa tindahan. Kailangan maingat. Kailangan mabilis. Mga sandaling saglit na hawak ng kamay. Palihim na tingin. At maiikling bulungan ang bumubuo sa araw-araw nilang relasyon. Dahil sila na lang naroon, hinalikan siya ni Aliona. Maikling ngunit puno ng init, sapat para bumilis ng tibok ng kanilang mga puso. Sabay ka matulog. Aya ni Luisito. Agad siyang pumayag. Sa mga gabing magkasama sila roon, mas nakikilala nilang isa't isa. Hindi lang sa lambing, kundi sa mga kwentong matagal ng kinikimkim. Mga pagsisisi ni Luisito sa buhay, mga pagkukulang na hindi niya mababawi, at ang mga pangarap ni Aliona na unti-unti niyang gustong maging bahagi. Isang taon na lumipas na lihim ang lahat. Sanay na si Aliona sa patagong ngiti, sa mga tinging puno ng kahulugan, sa pag-iwas kapag may ibang tao. Ngunit habang tumatagal, mas bumibigat ang tanong sa kanyang dibdib. Isang gabi, magkatabi sila sa kama. Parehong balot pa ng init ang nakaraang sandali. Hanggang kailan tayo ganito? Tanong niya, nakatitig sa kisame. Mahigpit ang yakap ni Luisito. Parang may takot na baka mawala siya. Ayun din ang tanong ko. Sagot nito, ayoko naman na lagi tayong nagtatago. Humarap si Aliona sa kanya. Sabihin na natin. Napabuntong hininga si Luisito. Hindi ganun kadali, Aliona. Kilala mo ang mga tao dito. Kilala mong anak ko. Tahimik sila sandali. Natatakot ka ba? Tanong niya. Hindi para sa sarili ko. Sagot ni Luisito. Para sa'yo. Alam nilang marami ang tututol. Ang agwat ng edad. Ang usapan ng mga tao. Ang anak niyang tiyak na masasaktan. Ngunit kapag mahal mong isang tao, may makakahadlang pa ba? Nag-usap sila ng matagal noong gabing iyon. Pinag-usapan ng takot niya, ang hiya ni Aliona, at ang posibilidad na husgahan sila ng lahat. Sa isip ni Aliona, baka iyon ang simula ng pagbabago. Baka may gagawin na si Luisito. Ngunit wala. Lumipas pang ilang buwan, mas naging tahimik si Luisito. Mas madalas itong malalim ang iniisip. May mga sandaling natutulala ito habang nag-aayos ng paninda o nakaupo sa opisina. Kapag tinatanong siya ni Aliona, ngumingiti lang ito. May inaayos lang ako. Lagi nitong sagot. At sa bawat pagdaan ng araw na ganoon, unti-unting nauubos ang pag-asa ni Aliona. Akala ni Aliona palusot lamang ang mga sinasabi ni Luisito na may inaayos lang ito para patagalin ang pagtatago nila. Ngunit mali pala siya. Isang araw, nasa bahay siya at wala siyang pasok sa store. Wala rin silang planong magkita ni Luisito. Kaya nagulat siya nang makarinig ng malakas na sigawan sa labas. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sigaw ng kanyang ama. Agad siyang lumabas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Luisito. Nakapolo, maayos ang suot, at may dalang bulaklak at 2 paper bag na may lamang pagkain. Papa? Mahina niyang tawag. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ng kanyang ama habang nakaturo kay Luisito. Magandang hapon po.
Magalang na bati ni Luisito. May sasabihin lang po sana ako. Ang kanyang ina naman ay tahimik lamang sa isang sulok. Hawak ang basahan. Halatang nabigla sa nangyayari. Parang anak mo na yung anak ko. Saad ng kanyang ama. Mariin ang boses. Tapos ganyan ang balak mo? Matagal na kami. Sabat ni Aliona. Kahit nanginginig ang tuhod niya. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Aliona, seryoso ka ba sa desisyon mo? Ilang taon ka pa lang? Sabi ng kanyang ama. Mas mahina ngunit puno ng pag-aalala. Lumapit siya kay Luisito at tumabi rito. Ang taon ko ay sapat na para mahalin si Luisito. Sagot niya. Huminga ng malalim si Luisito. Hindi ko po nilaro ang anak ninyo. Alam kong mahirap tanggapin. Pero mahal ko po siya at handa akong panindigan. Naging tahimik ang paligid. Maging ang mga kapitbahay ay sumisilip na sa mga bintana. Noong una, naging hadlang ang kanyang mga magulang. Hindi nila agad tinanggap ang relasyon. Kapag pupunta si Luisito sa bahay, malamig ang pagtanggap nila. Minsan ay hindi pa ito pinapapasok. Sa labas ka na lang muna. Sabi ng kanyang ama minsan. Ngunit hindi napatinag si Luisito. Araw-araw pa rin itong nagpapakita. Minsan may dalang prutas. Minsan gamot para sa kanyang ina kapag sumasakit ang ulo nito. Hindi rin maiwasan ang usap-usapan ng mga kapitbahay. Yan ba yung jowa mo? Parang tatay mo na. Biro ng isa. Ngumingiti lamang si Aliona kahit nasasaktan. Sa gabi, ikinukwento niya kay Luisito ang mga naririnig. Kung gusto mo, pwede tayong lumayo. Sabi nito minsan. Kung lalayo tayo, parang tinatago pa rin natin. Sagot ni Aliona. Kaya kong harapin yan, basta ikaw ang kasama ko. Unti-unti, nakita ni na mama at papa kung paano siya alagaan ni Luisito. Kapag gumuulan, ito ang sumusundo sa kanya. Kapag may sakit siya, itong unang nasa bahay nila. May dalang lugaw at gamot. Hindi rin nagtagal ay natanggap din sila ng kanyang mga magulang. Isang gabi, nagyaya ng inuman ng kanyang ama sa labas ng bahay. Halika nga rito, Luisito. Tawag nito. Kinabahan si Aliona noon. Ngunit nauwi lamang sa kwentuhan ng lahat. Dati magkaibigan lang turingan. Ngunit kalaunan ay parang manugang ng trato ng kanyang ama kay Luisito. Masaya na ang kanilang relasyon. Hindi na patagong hawak kamay. Nakakaupo na sila sa isang mesa kasama ang kanyang pamilya. Hanggang sa isang hapon, dinala siya ni Luisito sa tabi ng dagat. Tahimik, mahangin, at kulay kahel ang langit dahil palubog ng araw. Aliona. Tawag nito. Seryoso ang muka. Bakit parang kabado ka? Natatawa niyang tanong. Huminga ng malalim si Luisito at nilabas ang maliit na kahon mula sa bulsa. Alam kong hindi perpekto ang sitwasyon natin. Alam kong marami pa rin hindi sang-ayon. Pero ayokong dumaan ang buhay ko na hindi ka kasama. Papakasalan mo ba ako? Hindi agad nakasagot si Aliona. Napaluha na lamang siya at tumango. Walang hadlang sa kanilang pagmamahalan. Kung pareho kayong lalaban, pareho kayong mananalo. Gaya nila ni Luisito, walang sumuko sa kanilang dalawa. Kahit alam nilang huhusgahan sila, kahit may takot, ipinagpatuloy pa rin nilang pagmamahalan. At ngayon, naroon na sila sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Dala ni Alion ang magiging anak nila. Tuwing hinahaplos ni Luisito ang kanyang tiyan, nakikita niya sa mga mata nito ang saya't pananagutan. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Aliona.